Mga kababayan, handa na ba kayong makarinig ng isang kwento na magpapakilabot sa inyong mga gabi? Sa lumang bahay sa kalye ng Doña Aurora, may mga bulong at yabag na hindi maipaliwanag at ang pamilya ni Alexa ay unti-unting nilamon ng misteryo. Huwag palampasin ang bawat detalye ng kanilang nakakakilabot na karanasan mula sa madilim na mantsa sa basement hanggang sa mga kakaibang tunog mula sa closet. Samahan ninyo ako at alamin natin kung ano ang lihim na bumabalot sa lumang bahay na ito at bakit kailangan nilang tumakas bago pa mahuli ang lahat. Sa tahimik na kalye ng Doña Aurora sa Quezon City, isang lumang bahay ang nakatayo. Tila ba isang alaala ng nakaraang panahon. Ang dalawang palapag na bahay na may halong estilo ng Espanyol at American Colonial ay tila nagtatago ng mga kwentong nais malimutan. Ang hardin na puno ng mga ligaw na halaman at ang kupas na pintura sa pader ay nagbibigay ng misteryosong aura. Si Alexa, isang 20 anyos na dalaga na may mahabang itim na buhok at maputlang balat, ay karga ang kanyang kahon ng mga libro patungo sa loob ng bahay. Kasunod niya ang kanyang kapatid na si Kian na may hawak na basketball at nakasuot ng sando at shorts, parehong hindi pa alam ang kanilang kakaharapin. Si Carlo, ang kanilang tiyuhin na nasa 40 anyos, malaki ang katawan at may malalim na boses, ay nagbibigay ng direksyon sa mga kasama nilang lipat bahay. Si Sofia naman, ang kanilang pinsan na 14 na taong gulang na may mahabang buhok at naka-ponytail, ay abala sa pag-aayos ng kanyang mga stuffed toys, tila walang kamalay-malay sa kakaibang enerhiya ng bahay. Habang inaayos ang mga gamit sa basement, napansin ni Kian ang isang madilim at lumang mantsa sa sahig. Tinapakan niya ito, tumingin sa paligid at hindi maiwasang magpahayag ng kutob na baka ito'y dating libingan. Si Alexa na may kaalaman sa kababalaghan ay napakunot ang noo at tinitigan ng mantsa. Isang kakaibang lamig ang pumalibot sa kanila na parabang may ibang presensyang kasama nila sa silid na iyon. Makalipas ang ilang araw, si Kian ay naglalaro ng basketball sa labas ng bahay nang mapansin niya ang mga upos ng sigarilyo sa kanilang bakuran. Nagtaka siya dahil walang naninigarilyo sa kanilang pamilya. Ano nga ba ang misteryo sa likod ng mga ito? Isang hapon, nagpasya si Alexa na tuklasin ang basement kasama si Kian at ang kanilang aso na si Max, isang askal na may kulay brown at itim. Ngunit, sa kanilang pagbaba, biglang huminto si Max sa hagdanan, tumahol ng malakas at ayaw nang sumunod pa. Ang takot sa mata ng aso ay nagdagdag ng pangamba sa magkapatid. Si Kian na may bitbit na flashlight ay nagpatuloy sa pagbaba kasama si Alexa. Ang basement ay puno ng mga lumang kahon at alikabok. Ang ilaw mula sa flashlight ay nagpakita ng mga anino na tila gumagalaw sa dingding. Ang bawat anino ay tila may sariling buhay na nagpapalakas sa kanilang kutob na hindi sila nag-iisa. Ano nga ba ang lihim na tinatago ng mga aninong iyon? At paano haharapin ng magkapatid ang kanilang matutuklasan sa madilim na sulok ng bahay na iyon? Ang bawat hakbang ay lalong nagpapalalim sa misteryo na bumabalot sa lumang bahay sa Doña Aurora. Isang madilim na gabi, habang nagbabasa si Alexa ng isang libro tungkol sa paranormal, naramdaman niya ang kakaibang lamig na gumapang sa kanyang balat. Tila ba may mata na nakamasid sa kanya mula sa dilim. Bigla niyang narinig ang mga yabag na tila gumagapang mula sa basement papunta sa kanilang pasilyo. Mabigat at dahan-dahan ang bawat hakbang, parang may naglalakad na hindi nagmamadali. Kasunod ng mga yabag, may mahinang katok sa kanilang pintuan. Dahan-dahang lumapit si Alexa, ang kanyang puso'y kumakabog sa dibdib. Nang buksan niya ito, walang tao. Ang hangin ay malamig at may kakaibang amoy na hindi niya maipaliwanag, parang lumang lupa at amag na naghalo. Kinabukasan, habang nagkakape, ibinahagi ni Carlo ang kanyang karanasan kung saan nakita niya ang isang babae
na nakasuot ng puting duster sa labas ng bintana ng kanyang silid. Hindi niya makalimutan ang malamlam na mga mata nito na tila walang buhay. Si Lourdes, ang kanilang ina, ay agad na nagsabing baka pagod lang si Carlo at guni-guni lamang ang lahat. Pero sa tono ng kanyang boses, bakas ang hindi maitagong pag-aalala. Sa sala, isang lumang radyo na may kulay na pilak at mga butones na kinakalawang na ang biglaang lumitaw sa ilalim ng bintana ni Carlo at Sofia. Walang nakakaalam kung saan ito nanggaling. Nang subukan nilang pindutin ang mga butones, wala itong kuryente, ngunit nananatiling misteryoso ang presensya nito. Isang gabi si Kian ay nagising sa malakas na static na tunog mula sa lumang radyo. Lumapit siya dito at sa gitna ng nakabibinging ingay, may boses na nagsalita, malamig at mababa, na tila ba kilala niya ang kanilang ama na si Greg. Lumayas kayo bago pa huli ang lahat, ang babala ng nilalang sa radyo. Ang boses ay nagdulot ng kilabot sa kanyang katawan at siya ay napaatras. Ang kanyang isipan ay puno ng takot at pagkalito. Ano ang ibig sabihin ng babala? At bakit tila kilala ni Kian ang boses na iyon? Sa bawat sandaling lumilipas, mas lalo lang lumalalim ang misteryo sa lumang bahay na iyon. Ang pamilya ay hindi pa rin lubos na nakakaramdam ng kapayapaan at tila may mas malaki pang panganib na nag-aabang sa kanila. Sa kalaliman ng gabi, habang ang lahat ay tahimik, si Alexa na nakahiga sa kanyang silid ay biglang naramdaman ang isang kakaibang lamig na yumakap sa kanyang katawan. Hindi ito ordinaryong lamig na dulot ng aircon o ng panahon. Ito'y lamig na tila may kasamang bigat at panganib. Napansin niyang may kakaibang ingay na nagmumula sa kanyang closet, parang may kung anong bagay na gumagalaw sa loob. Ang kanyang puso ay kumakabog sa takot at ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Isang gabi, hindi lamang si Alexa ang nakaramdam ng kakaibang pangyayari. Ang buong pamilya ay sabay-sabay na dinapuan ng matinding takot na hindi nila maipaliwanag. Ang mga ilaw sa bahay ay kumikislap-kislap na parang may sariling isip at ang mga pinto ay kumakatok ng walang tigil na parang may mga bisitang nagmamadaling pumasok. Ang kanilang mga balahibo ay tayong-tayo sa takot at ang kanilang mga mata ay puno ng pag-aalala. Sa gitna ng gabi, hindi na nakatiis si Lourdes. Siya ay dali-daling nag-ayos at pinangunahan ang pamilya palabas ng bahay. Nagtatakbo sila patungo sa bahay ng kanilang kapitbahay para humingi ng tulong. Ang kapitbahay na nagulat sa kanilang biglaang pagdating ay agad na nagbukas ng pinto at nakita ang takot na nakapinta sa mukha ng bawat isa. Ano nga ba ang nangyari sa loob ng bahay na iyon? Anong uri ng takot ang kanilang naramdaman? Sa bagong simula sa isang kondominium sa Makati, si Alexa ay nakaupo sa kanyang desk na papalibutan ng mga libro tungkol sa paranormal. Hawak ang ballpen, dahan-dahan niyang isinusulat ang bawat detalye ng kanilang karanasan sa lumang bahay sa Quezon City. Ang bawat bulong sa dilim, ang bawat yabag na lumalakad, ang bawat anino na dumadaan at ang bawat presensya na kanilang naramdaman ay kanyang inililipat sa papel. Sa huling pahina ng kanyang tala-arawan, isinulat ni Alexa ang pangako na hindi siya titigil hanggat hindi niya natutuklasan ang katotohanan sa likod ng mga pangyayaring nagpabago sa takbo ng kanilang buhay. Isinara niya ang libro na may determinasyon sa kanyang mga mata. Ano nga ba ang misteryo sa likod ng lumang bahay sa Quezon City? Handa na ba si Alexa sa mga sagot na kanyang matutuklasan? Mga ka-creepy, ang kwento ni Alexa ay nagturo sa atin na may mga bagay na hindi natin dapat binabaliwala. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Kita-kits sa susunod na upload. Mag-ingat ka. Baka ang susunod na yabag sa iyong pasilyo ay galing sa lumang bahay sa Doña Aurora. Paalam, mga ka-creepy.